Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Vince Martin, Rex Alorsabes, Desi Pelicana, at Roel Besa, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 3281. Sapat na ang nakita kong mayabang na tao sa buhay ko, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang taong talagang naglakas loob na hamunin ako. Napangiti si Brady Torres habang nakatitig kay Harvey York. Nag-thumbs up pa siya kay Harvey. Hindi ko alam kung saang young master ka. Hindi ko alam kung saang pamilya ka galing. Ngunit masasabi ko sa iyo na mayroon akong ganap na awtoridad sa buong Floatwell. Lumuhad ka sa harapan ko. Hindi mahalaga kung sino ka. Wala akong oras makipaglaro sa iyo. Baliin ang bawat paa ng iyong katawan. Iwan mo ang mga babae sa akin sa loob ng 3 buong araw. Pakakawala na kita pagkatapos nito. Kung hindi ka nasisiyahan sa kaayusan na ito, bibigyan kita ng kalahating oras para tawagan ang sinumang gusto mo. Kung magawa mong takutin ako, luluhod ako at sisimulan kitang tawaging ama. Ngunit kung hindi, kailangan mong baliin ang iyong mga paa. Naiintindihan mo ba ako? Casual na nagsindi ng tabako si Brady habang nagsasalita sa mayabang na tono. Parang nasa ilalim nito ang Floatwell. At siya lang ang tunay na hari ng lungsod. Tuwang-tuwa si Paula Baker at ang iba pa matapos marinig ang mga salitang iyon. Gusto talaga nilang mapunta sa ganoon si Harvey. Gusto mo bang baliin ko ang sarili kong mga paa? At gusto mong manatili sa iyo ang mga babae sa loob ng 3 buong araw? Isang malamig na tingin ang lumitaw sa mga mata ni Harvey. Sino ka sa tingin mo? Naging malamig ang ekspresyon ni Brady. How dare you talk to me like that bastard? Hindi mo rin alam kung paano ka mamamatay kapag nagalit ako. Hindi na nakatiis si Reyna sa nakikita. Sinamaan niya ng tingin si Harvey na may masamang tingin sa mukha. Gaano ka ka-childish, Harvey? Kung hindi mo alam kung sino si young Master Torres, tingnan mo lang siya sa iyong telepono. Makikita mong hindi siya isang taong kaya mong ipaglaban. Nagbuga ulit ng usok si Brady. Ano ang silbi ng pagsasalita ng mga dahilan sa mga taong ganyan? Malamig niyang bulalas. Alagaan mo siya. Ilang bodyguard ang humakbang na may mapait na ngiti nang marinig ang utos ni Brady. Dumating din ang mga kasama ni Brady upang palibutan si Harvey. Hindi nag-aksaya ng oras si Harvey na i-dial ang numero sa kanyang telepono bago niya binuksan ang speaker. Ang boses ni Ansel Torres ay nanggaling sa kabilang linya. May iba pa ba, Sir York? Naiistorbo ka pa rin ba ni Captain Williams? Maaari ko siyang tanggalin sa kanyang posisyon ngayon kung iyon ang kaso. Nagdilim ang mukha ni Jose Williams sa isang iglap. Si Brady, na napakataas at makapangyarihan sa mga oras na iyon, ay nanigas. Nasa likod niya si Ansel. Nakikipag-ugnayan ako sa ibang tao ngayon. Ang kanyang pangalan ay Brady Torres. Hihilingin ko ito para sa iyong kapakanan. Pamilya mo ba siya? Pagkatapos ay babaliin ko ang isang braso at binti niya. Ngunit kung hindi niya gagawin, babaliin ko ang bawat paa ng kanyang katawan. Kalmado ang tono ni Harvey, na para bang casual lang niyang kausap ang isa sa kanyang mga kasambahay. Huminga ng malalim si Ansel. Ang bastos na iyon ay aking pinsan. Tumango si Harvey bago natapos ni Ansel ang kanyang pangungusap. Humakbang siya pasulong bago sinipa si Brady sa lupa. Sa isang malakas na kaluskos, tinapakan ni Harvey ang binti ni Brady, tumunog ito na parang naputol. Natahimik ang mga tao. Nakakakilabot na hiyawan ng sakit ang maririnig. Hinawakan ni Brady Torres ang kanyang mga paa habang patuloy na kumikibot sa lupa. Si Paula Baker at ang iba ay patuloy na tinutuya si Harvey York, at lahat ay natigilan. Hindi nila maisip na si Harvey ay nangingibabaw na tumatak sa daliri ng paa ni Brady kapag siya ay mas malakas. Narinig nila ang tawag sa telepono ni Harvey, ngunit hindi nila alam na nasa kabilang linya si Ansel Torres, ang unang tao sa Floatwell Police Station. Galit na galit ang mga kaibigan ni Brady sa puntong ito. Hindi sila naaapi sa Floatwell. Sila ang palaging magsasamantala sa mga tao. Walang nang ahas na labanan sila. Anong biro?
Isang dosenang gwardya ang humakbang, naghahanda na sirain si Harvey at lahat ng kanyang minamahal. Tuluyan na silang hindi pinansin ni Harvey at kalmadong tumingin kay Brady. Isasama mo ba ang iyong mga tao at aalis? O hinihintay mo pang baliin ko ang paa mo bago mo gawin? Ang mga salita ni Harvey ay kalmado at kontrolado. Ngunit isang dominanteng aura ang maramdaman sa pagitan ng mga linya. Huwag mong gawin iyan. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Pinilit ni Brady ang sarili na tumigil saglit sa pagkibot. Kinagat niya ang ngipin habang nakatitig kay Harvey. Magsalita ka. Sino ka? Sigaw niya sa takot na tono. Hindi makapaniwala si Brady. Tinawagan ang aking sariling pinsan, ang unang pinuno ng Floatwell Police Station, ang lalaking ito na Sir York. Ano ang nangyayari? Wala kang karapatang malaman, hindi mo rin kailangang malaman. Ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa mo. Nag-cross arm si Harvey at naglakad pasulong. Wala akong pakialam kung ginagawa mo ang iyong kapalaran sa pamamagitan ng pagsuso sa iyong mga pasyente hanggang sa matuyo, ngunit sinubukan mong itapon kami noong ang aking asawa ay inoperahan. Hindi mo ba pinahahalagahan ang buhay ng tao? Hindi lamang hindi mo masasabi ang tama sa mali, ngunit gusto mo ring baliin ko ang aking mga paa at matulog kasama ang aking babae at hipag. Natural lang na mabali ko ang isang braso at binti mo, di ba? Siyempre, kung hindi ka masaya dito, kaya kitang talunin hanggang sa masiyahan ka. Ang tahimik na mga salita ni Harvey ay napuno ng hindi masabi na awtoridad. Walang nag-iisip na nambobola lang si Harvey sa puntong ito. Nalampasan na niya ang linya, Young Master Torres. Hindi ka niya nirerespeto at ang buong pamilya mo. Ayaw bitawan ni Paula si Harvey. Kahit sino pa siya, kailangan natin siyang harapin ngayon. Pilit niyang tinatuboy si Brady. Ang iba ay nagpakita ng diretsyong tingin matapos marinig ang mga salita ni Paula. Gusto nilang magkapira-piraso si Harvey. Bago pa man makapagsalita si Brady, tumunog ang kanyang telepono. Namilog ang mga mata niya nang makitang may lumabas na pangalan sa screen. Hindi si Ansel o Nelson Torres ang tumawag sa kanya. Ito ang pinuno ng pamilya Torres. Si Colton Torres mismo. Nanginginig si Brady habang dinampot ang telepono. Maririnig ang mahinahong boses ni Colton sa kabilang panig ng telepono. Balita ko na gawa mong pukawin si Sir York, Brady. Siya ang aking tagapagligtas. Binuhay pa niya ako. Beep, beep, beep. Ibinaba ni Colton ang tawag pagkatapos ng ilang salita. Ngunit sa sandaling ito, naunawaan kaagad ni Brady ang sitwasyon. Kumaway si Brady Torres sa kanyang mga kasamahan sa koponan, na sinenyasan silang tumigil sa paggawa ng isang bagay na walang ingat. Umupo siya ng tuwid at tumingin kay Harvey York ng malungkot na tingin. Ginoong York, pasensya na, mali ako, hindi ko alam kung sino ka. Nagsorry siya, si Young Master Torres mismo. Halos madapa si Paula Baker at ang iba pa matapos makita si Brady na taimtim na humingi ng tawad habang tuluyang nawalan ng kulay ang mukha nito. Nagulat sila, hindi nila inaasahan na ang taong iyon ay talagang ibababa ang ulo sa harap ni Harvey. Kaya ba talaga ng mga talunan bago sila? Ang isang tawag sa telepono ay maaaring magbigay ng presyon sa isang malakas na lalaki tulad ni Brady. Si Paula, na inakala na ang mga suporta ay kasing tigas ng mga pako, ay medyo matamlay. Bigla siyang nagkaroon ng masamang pakiramdam sa buong sitwasyon. Naiintindihan mo na ba ngayon? Kalmado ang ekspresyon ng mukha ni Harvey habang nakatingin kay Brady. Ngunit hindi yun sapat. Isang nakakatakot na ngiti ang ipinakita ni Brady sa kanyang mukha matapos maramdaman ang titig ni Harvey. Ipapakita ko ang aking sinseridad kung patatawarin mo ako. Nangangako ako na hindi ko na muling sasamantalahin ang sinuman. Kinagat ni Brady ang kanyang mga ngipin bago galit na hinampas ang kanyang kaliwang braso sa lupa. Mga bitek, biglang bumitaw ang kamay ni Brady. Wala siyang choice kundi ang gawin iyon sa sarili niya dahil gusto ni Harvey ng braso at binti mula sa kanya. Kung hindi, hindi lang si Harvey ang gagawa nito. Ganap na hindi pinansin ni Harvey si Brady sa lupa at sinenyasan si Rudolph at ang iba pa na ilabas si Mandy sa ospital. May haharap kay Paula at sa iba pang staff ng ospital.
Kaya naman hindi rin sila pinansin ni Harvey. Tinapik-tapik ni Cynthia ang kanyang dibdib at umayos ng tuwid pagkapasok sa parking lot ng ospital. Nakakatakot iyon, hipag. Sigurado ka bang okay lang ito? Si Brady ay mula sa pamilyang Torres, pagkatapos ng lahat. Si Ansel Torres at Nelson Torres ay kanyang mga pinsan. Okay lang ba na umalis tayo pagkatapos makipag-away sa kanya ng ganoon? Hindi makapaniwala si Cynthia. Sa isip niya, ang second in command sa gobyerno at first in command sa Floatwell Police Station ang talagang figure. Kaya paano madaling year-off ni Harvey ang mga pinsan ng mga lalaking iyon? Hindi mahalaga. It's nothing, cool na sagot ni Harvey. Ipapahinga ko ang kapatid mo sa Floatwell People's Hospital. Sasamahan siya ng team ni Rudolph. Lahat ay magiging maayos. Kakaibang ekspresyon ang ipinakita ni Lillian Yates sa kanyang mukha matapos huminga. Sino ba talaga ang tinawagan mo? Hindi mo pinatawag ang maalamat na si Elder Torres ngayon lang, di ba? Pinagmasdan niya ang buong sitwasyon. Matapos makita ang nakakatakot na hitsura ni Brady, alam na niya kung sino ang tinawag ni Harvey. Hindi naman, sagot ni Harvey. Tinawagan ko lang si Ansel. Siya ang direktor ng Floatwell Police Station. Natural lang na tumawag ako bago ko bugbugin si Brady, di ba? Nakaramdam ng hinala si Lillian. Hindi niya maintindihan kung paano naging kaibigan ni Harvey ang isang tulad ni Ansel noong kararating lang niya sa Floatwell. May mga hilera ng Toyota Prados na dumating sa di kalayuan. Maya-maya, nakita si Caden Ballmer na bumaba ng sasakyan. Tinawag ni Harvey York si Caden Ballmer at ang iba pa dito ng mabilis hanggat maaari. Sa utos ni Caden, isang grupo ng mga lalaki mula sa Axe Gang ang tumawag ng ambulansya bago maingat na ipinasok si Mandy Zimmer sa loob. Nakahinga ng maluwag si Harvey nang makaalis si Mandy at ang iba pa. Naglakad si Caden sa tabi ni Harvey bago niya iniling ang ulo. Mayroon akong impormasyon, Sir York. Ang taong gumawa nito kay Mandy ay isa sa Six Gang, ang Barote Gang. Malinaw, ang Barote Business Council ang nasa likod nito. Medyo mahirap kung hahabulin natin sila. Mahirap, tanong niya. Dahil kasama mo ako ngayon, dapat mong malaman na walang ganoong bagay. Hindi natin malulutas ang problema sa pamamagitan lamang ng pakikitungo sa ilang tao. Dahil dumating sila para sa akin, wala akong pakialam na burahin ang pag-iral ng kanilang gang. Tinapik ni Harvey ang balikat ni Caden. Humanda ka na sakupin ang gang nila. Gagawin ko lahat ng sasabihin mo. Natuwa si Caden matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Siya ay naging bahagi ng Six Gang, ngunit ang Axe Gang ay palaging nasa ilalim ng listahan. Tuwang-tuwa siya nang magplano si Harvey laban sa Barote Gang. Pagkatapos ng lahat, ang magkabilang panig ay may malalim na sama ng loob sa isa't isa. Tama, Mr. York. Paano ang Barote Business Council? Dapat ba nating ihulog din sila? Gawin natin ito ng hakbang-hakbang. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Harvey. Tayo ay haharap sa Barote Business Council sa sandaling magpasya sila sa kanilang suporta. Isang malamig na tingin ang naramdaman sa mga mata ni Harvey. Dapat pagbayaran ni na Eli Burton, Diana Lee at iba pa ang karumal-dumal na krimeng ito. Alas 9, sa Floatwell Hotel. Inakay ni Rachel Hardy si Harvey sa entrance ng hotel. Si Caden, na nakaupo sa tabi ni Harvey, ay magalang na sinabi, Mr. York, ang Barote Gang ay nakatutok sa kanilang negosyong underground na pagsusugal. Sa tulong ng Barote Business Council, ang kanilang negosyo ay halos maayos na naglalayag sa ngayon. Alam ng ibang mga gang na ito ay mabuti para sa amin na kumita ng pera sa pagnenegosyo ng ganito. Ngunit kung walang background sa Barote Business Council, walang maglalakas loob na makipagkompetensya sa kanila kung masira ang reputasyon ng gang. Iyon ang dahilan kung bakit ang Barote Gang ay umuunlad sa kabila ng kanilang negosyo. Siya nga pala, ang Floatwell ay mahusay din sa ekonomiya dahil sa underground na negosyo sa pagsusugal. Sa huli, ito ay isang negosyong ilegal na sugal. At saka, ano ang kinalaman nito sa Floatwell? Tanong niya, may isang bagay na hindi mo alam, Mr. York. Ang pinuno ng Barote Gang, si Aaron Garcia,
ay sinasabing isang hamak mula sa pamilya Kshatriya. Siya ay isang bastard, ngunit ang kanyang katayuan ay naayos dahil sa sistema ng caste ng India. Gaano man siya kainutil, magagamit pa rin niya ang kanyang pangalan para magdala ng maraming customer mula sa India. Ang mga customer ay pumupunta dito upang magsaya, syempre pinapataas nito ang ekonomiya dito. At saka, hindi rin ordinaryong tao si Aaron. Hindi lang siya mayaman na playboy. Bilang karagdagan sa pagiging dalubhasa sa sining ng yoga, siya ay lubos na dalubhasa sa pagsusugal dahil siya ay kinuha sa ilalim ng pakpak ng gambling saint mula sa island nation, hindi pa banggitin na mahilig siyang magsugal. Sinasabi na nakipagsapalaran siya sa kanyang buhay laban sa maraming mga young masters noon at natalo silang lahat. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3285. Kung tutusin, hindi lang maliit na tao si Aaron Garcia. Dapat kang mag-ingat, Sir York. Hindi ba hinahabol ng gobyerno ang Borotegang para sa pagbubukas ng negosyong pagsusugal tulad nito? Tanong ni Harvey York. Ilang beses nila itong ginawa ngunit nalampasan nila ang sitwasyon ng hindi nasaktan. Nag-alinlangan si Caden Balmer. Bukod dito, ang Baroda Business Council ay palaging magpapakita at mag-withdraw ng kanilang diplomatic immunity card. Iyon ang dahilan kung bakit walang magagawa ang gobyerno tungkol dito. Ang mga tao mula sa Baroda Business Council ay medyo nakipagnegosyo sa mga tao sa nangungunang social circle ng Floatwell sa nakalipas na ilang taon. Iyon ang dahilan kung bakit ang Borotegang ay nangingibabaw sa mga araw na ito. Hamalakhak si Harvey. Ang kanilang sariling mga koneksyon ay maaaring takutin ng gobyerno. Paano ang Bauer family? Narinig ko na ang deputy chairman ng Baroda Business Council at si Joseph Bauer ay nagsumpa ang maging magkapatid. Isang malamig na titig ang ipinakita ni Harvey matapos marinig ang mga salitang iyon. Kung gayon, ang pagtatangka ni Eli Burton na kunin sina Cynthia Zimmer at Mandy Zimmer ay hindi lamang isang simpleng salungatan. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang kotse patungo sa isang gusaling istilong North European sa labas ng Floatwell. Nagbubulungan sa hotel ang mga tao nang makarating lang ni Harvey. Maraming mayayamang tao ang naglalabas-masok sa lugar, na nagpapalitan ng kani-kanilang mga chips bago naglakad patungo sa mga mesa sa bulwagan ng buong Golek. Maligayang pagdating. Habang humahanga pa rin si Harvey sa katapangan ng Borotegang na magbukas ng negosyong tulad nito, isang babaeng nakasuot ng tradisyonal na Indian na damit ang sumalubong sa kanya na may matamis na ngiti. Nandito ka ba para maglaro? O nandito ka para sa mga babae? Sinulyapan ni Harvey si Rachel Hardy bago niya inihagis ang isang briefcase sa harap. Enough talk. Gusto kong gawing chips ang lahat ng ito. Masasabi ng babaeng Indian na mayroong milyon-milyong dolyar sa case sa pamamagitan lamang ng pagpulot nito. Kung tutusin, marami na siyang nakitang mayayaman. Isang matamis na ngiti ang isinalubong niya sa harap ni Harvey bago siya pinalaki. Matapos makampirma na unang pagkakataon ni Harvey dito, masaya niyang ipinagpalit ang pera sa chips bago siya igiya sa mesa. Ito siguro ang unang beses mo dito. Bakit hindi ka magsimula sa isang simpleng bagay tulad ng laro ng malaki at maliit? Sinulyapan ni Harvey ang babae at casual na inihagis ang chips sa mesa. Dahil sinabi mo, kukunin ko ang malaki dito. Ang anim na iba pang nakaupo sa mesa ay nakatingin kay Harvey na parang madaling e-target. Pero nang makita nila ang mga chips na inihagis ni Harvey ay napabuntong hininga silang lahat. Ang 150,000 dolyar ay hindi gaano para sa mga sugarol na iyon. Ngunit ito ang kanilang unang pagkakataon na makakita ng isang tao na nanganganib ng ganito kalaking pera sa kanilang unang laro. May gustong sabihin sina Rachel at Caden, ngunit sa huli ay tumahimik sila. Nandito sila para sirain ang buong lugar, ngunit nagpasya pa rin silang hayaan si Harvey na magsaya. Samandal mismo sa balikat ni Harvey ang babaeng Indian matapos makita ang pera na parang gustong mag-transform sa kanyang katawan.
Obviously, wala siyang pakialam kay Harvey na mawala ang lahat ng pera niya hanggang sa puntong kailangan na niyang magpalit ng underwear. Ngumiti kay Harvey ang mga magaganda at kakaibang babae at sinabing, "Pakialis ang iyong mga kamay sa mesa. 1, 2, 3, 6. Maliit lang." Ang pera ni Harvey ay nawala sa isang iglap. "Mukhang wala akong swerte ngayong gabi." Ngumiti si Harvey. Pagkatapos, itinapon niya ang $250,000 na mga token. Hindi na maaaring magkaroon ng mas maliit na bilang. Ito ay 300,000. Nagpalitan ng tingin ang babaeng Indian at ang dealer, na parehong nakangiti ng mapaglaro. Ang dealer pagkatapos ay inalog ang dice cup. May mainit na ngiti sa kanyang labi. "Kung gayon, mangyaring alisin ang iyong mga kamay sa mesa." Ang mga tao sa paligid ng mesa ay huminga, at hindi nila maiwasang mapasulyap kay Harvey na nagtataka. Mukhang easy target siya, pero mayaman talaga. Nakakuha na siya ng $300,000 matapos mawala ang $150,000. Hindi nagtagal, dumating ang mga taong nakarinig tungkol sa sitwasyon upang tingnan. Si Harvey ay literal na napapaligiran ng isang mausisa na madla. Kaagad, ang dice ay nahayag. Ang ngiti ng Indian na babae ay mas maliwanag kaysa dati. 2, 2, 4, 8. Maliit lang. Si Harvey ay nawala na ng $300,000 sa isang iglap. Ang mga taong sumusunod sa pusta ni Harvey ay tumingin sa kanya ng masama. "Marunong ka bang laruin ang larong ito? Umalis ka na lang kung hindi mo kaya. Lahat kami ay nawala ng pera dahil sa iyo." Isang matanda at matipunong lalaki na nakasut ang umiling kay Harvey. "Ang ilang libong dolyar ay mainam kung gusto mong laruin ang larong ito, binata. Ngunit karaniwang nagbibigay ka ng libreng pera sa puntong ito. Dapat tumigil ka na." Gayunpaman, mapang-akit na ngumiti ang mga bisitang babae nang maisipan nilang lapitan si Harvey para masipsip nila ang lahat ng pera nito. Napangiti ng mahina si Harvey. "Hindi mahalaga. Basta may pera ako, sooner or later mananalo ako." Hinampas ni Harvey ang $800,000 na chips sa mesa. "Malaki ulit ang pipiliin ko. Walang paraan na matatalo na naman ako." Huminga ang karamihan. Tapos, naaliw silang napatingin kay Harvey. Walang umaasa sa lakas ng loob niya na maglaro sa kasino, ito ay tungkol sa purong swerte. Kahit na ang mga mayayaman ay maaaring malugi sa isang iglap kung sila ay walang swerte. Ngumiti ang dealer matapos makita ang mga chips sa mesa. Inalog niya ang dice cup at itinulak ito sa mesa. Ang kanyang magandang ngiti ay umaakit sa atensyon ng lahat. "Halika, ilagay ang iyong taya. Alisin mo ang iyong mga kamay sa mesa kapag tapos ka na." Ang dice cup ay itinaas. 1, 1, 2, 4. Maliit na naman. Si Harvey ay nawala ng $800,000. Nagtawanan ang mga taong nakapaligid sa mesa. Ang makitang nawala ni Harvey ang lahat ng kanyang pera ay naging masaya sila. Marami na silang nakitang nawala ng pera dati, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang tao na nawala ng ganito kalaking pera ng sabay-sabay. Nawala niya ang lahat ng pera sa loob lamang ng ilang minuto. Talagang talo. Tumingin ang magandang babae kay Harvey na parang tulala. Ipinapalagay nilang lahat na maaari silang kumita ng ilang milyong dolyar mula rito kung gusto nila. "Damn it! Walang paraan na matatalo na naman ako." Si Harvey ay lumabas at sumulat ng $3,000,000 na tseke bago ito hinampas sa mesa. "Malaki ang pipiliin ko." Pinikit ng dealer ang kanyang mga mata sa desperadong ekspresyon ni Harvey at ang tseke sa mesa. Sa loob lamang ng 10 minuto, natalo na si Harvey ng 3 sunod-sunod na round. Ang buong pagsubok ay nagkakahalaga ng $15,000,000. Laking gulat ng karamihan. Si Harvey ay nagpakita ng mapulang mga mata, at ang kanyang buhok ay magulo. Nanginginig ang buong katawan niya habang hawak ang checkbook niya. Ang mga tao ay tumingin sa mesa ni Harvey matapos marinig ang tungkol sa insidente. Kasabay nito, lumitaw sa ikalawang palapag ang isang gwapong lalaki na may makinis na buhok. Nagtataka ang mga mata ng lalaki kay Harvey. Ang lalaking iyon ay si Aaron Garcia. Hindi niya alam kung sino si Harvey noong panahong iyon,
ngunit gusto pa rin niyang makita ang mga cash cows sa kanyang kasino. Hindi ka maaaring magpatuloy sa paglalaro, Sir York. Mawawala ang lahat ng perang ipinuhunan mo sa Floatwell kung gagawin mo iyon. Lumapit si Rachel at kinuha ang kamay ni Harvey sa kanyang checkbook. May nakasumamong ekspresyon sa mukha niya. Mayroon kang ilang daang milyong dolyar sa iyong bank account, ngunit malalagay ka sa problema kapag nawala mo ang lahat dito. May mga bagay na hindi mo na maibabalik. Ituturing na tip ang nawalang pera mo. Aalis na tayo ngayon, okay? Malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Rachel. Sa pagkakataong iyon, akala ng lahat ay nanunood sila ng palabas tungkol sa isang mayamang playboy at isang magandang maid ngayon. Nang makitang pinatigil ni Rachel si Harvey sa pagsusugal, sumulyap ang buki kay Aaron, na nasa ikalawang palapag. Clap, clap, clap. Pumalakpak si Aaron mula sa ikalawang palapag, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Bihira siyang makakita ng cash cow na katulad ni Harvey. Paano niya pakakawalan si Harvey nang hindi sinisipsip hanggang sa huling tuyo? Naglakad si Aaron sa crowd patungo sa dealer at ngumiti kay Harvey. Hayaan mo akong magpakilala. Ako ang taong namamahala sa Floatwell Hotel, Aaron Garcia. Ako ay nagmula sa India, at ako ay isang Kshatriya. Hindi ko alam ang mga tradisyon sa bansa H. Ngunit ang isang alipin ay walang karapatang magsalita sa kanyang amo. Mukhang hindi mo masyadong tinuruan ang iyong kasambahay, Sir York. Kung ako yun, ibinento ko na ang isang tulad niya sa palasyo ng kasino. Nag-iba ang ekspresyon ni Harvey, na parabang nabalisa siya sa sinabi ni Aaron. Sinusubukan mo bang turuan ako? Sigaw niya kay Rachel. Malamig na ngumuso si Harvey bago siya tinitigan ng masama. Walang pakialam sa iyo kung paano ako maglaro. Hindi ko rin kailangan ng kasambahay na katulad mo para turuan akong gumawa ng mga bagay-bagay. Sa sampulin kita kong patuloy kang magtatahol. Kumunat ang noo ni Rachel. Mr. York, huwag mong isipin na hindi kita papatulan. Magsabi ka ng isa pang salita, at ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kalakas. Hindi mo na magagawa ito. Bulalas ni Rachel, hindi ka man lang marunong sumugal. Hindi mo ba nakikita na may problema sa buki? Hindi ka pananalo kahit isang round. Tinatrato kanila na parang cash cow. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataong makabalik kung patuloy kang ganito. Sampal, sakto namang sinampal ni Harvey si Rachel sa mukha. Sinisikap kong yumaman dito. Napatingin tuloy si Harvey kay Aaron. Ikaw ba ang isang responsableng tao dito? Mabuti, makikipaglaro ako sa iyo, pagkatapos. Nakakainip maglaro ng ilang milyong dolyar bawat round. Bakit hindi na lang natin e-up ang laro? Inilabas ni Harvey ang isang tseke na may nakasulat na 300 milyong dolyar, at inihagis ito sa mukha ni Aaron. Hindi naman nagalit si Aaron. Hinawakan pa niya ang tseke sa kanyang mukha na may mahinang ngiti. Napaka-pangingibabaw, labis akong humahanga sa mga taong katulad mo. Maglalaro tayo kung iyon ang gusto mo. Yung 300 milyong dolyar. Sumenya si Aaron, at may naglagay ng tseke sa mesa. Kung manalo ka, makukuha mo ang bawat dolyar kasama ang interes. Ngunit kung matalo ka at hindi mo maibigay ang halagang ito, sisirain ko ang bawat bahagi ng iyong katawan at kukumpiskahin ang lahat ng iyong ari-arian. Okay lang ba sa iyo yun? Mabangis ang mukha ni Harvey, na parabang nanggigil na talaga siya. Sa tingin mo wala akong pera? Anong biro? Halika na. Ikaw na ang maging dealer ngayon. Shake the dice. Ibinagsak ni Harvey ang kanyang mga kamay sa mesa. Malaki ang pipiliin ko. Isang maliit na ngiti ang ibinigay ni Aaron kay Harvey habang pinagpag ang tasa ng dice at inilagay ito sa mesa. Sigurado ka bang magiging malaki ka, Sir York? Maaari mo pa ring baguhin ang iyong isip ngayon. Bakit ako dapat? Malamig na tumawa si Harvey bago muling ibinagsak ang mga kamay sa mesa. Pero baka mandiraya ka, gusto kong buksan niya. Tinuro ni Harvey ang Indian showgirl sa tabi niya. Nagkibit balikat si Aaron na nakangiti pa rin. Siyempre, buksan mo. Ang Indian showgirl ay tumingin kay Harvey ng masama. Hindi ba alam ng hangal na ito na si Young Master Garcia ay alagad ng Island Saint Gambler?
Maaari niyang e-roll ang anumang numero na gusto niya. Ano ang silbi ng may ibang magbukas ng tasa? Dahan-daang binuksan ng Indian showgirl ang tasa kahit na inis siya. 4, 5, 6, 15. Napakalaki. Humagalpak ng tawa si Harvey. Kinuha niya ang 2 tseke sa mesa. Medyo mabuti. Sabi ko sa'yo, basta may pera ako, sooner or later mananalo ako. Mga tanga, lahat kayo, mas magaling lang ako sa pagsusugal. Tumawa ng malakas si Harvey, napaka-arrogante ng boses niya. Nang makita ang mga dice, ang kumpiyansa na ekspresyon sa mukha ni Aaron ay nawala sa isang iglap. Alam niya na siya ay pinagsama ang pinakamababang 3 number kailanman. Gayunpaman, paano naging ganito ang mga dice? Tumingin si Rachel kay Aaron na parang clown. Sinubukan niyang maglaro ng isip laban kay Sir York. Dapat may death wish siya. Medyo kawili-wili rin ang mga plano ni Sir York. Di niya sinira ang buong lugar. Sa kabaligtaran, ginagawa niya ang lahat ng ito para lang magkagulo sila. Pinahirapan niya ang kanilang mga puso ngayon. Ngumiti ng mapait si Rachel. Sinampal siya ni Harvey sa mukha, pero medyo kontento pa rin siya sa acting niya na parang nasa Hollywood. Hindi ka na magdadaldal tungkol dito, di ba? Pagkatapos ng lahat, nanalo ako ng $300 milyong sa isang pagkakataon. Inilagay ni Harvey ang tseke sa kamay ni Rachel bago tumalikod. Fair na, ang boring ng lugar na ito. Hamalakhak si Rachel, pagkatapos ay sinundan si Harvey sa ilalim ng mabagal na mga titig ng karamihan. Maghintay ka. Nakakatakot ang ekspresyon ni Aaron nang makita niyang papalabas na si Harvey at ang iba pa. Walang aalis. Malamig niyang bulalas. Bastos ka. How dare you cheat in my damn casino? May death wish ka ba? Mandaraya ba ako? Hindi ka ba makatatanggap ng pagkatalo? Ito ay isang kahihiyan. Lumingon sa likod si Harvey na may mahinang ngiti matapos marinig ang mga sinabi ni Aaron. Pagkatapos, itinuro niya ang mga surveillance camera na nakapalibot sa kanya. Mayroong hindi bababa sa 100 mga kamera sa paligid ng mapahamak na lugar na ito. Tingnan ang footage kung sa tingin mo talaga ako ay nandaya. Kung may mahanap ka, maaari kong putulin ang buong braso ko para sa iyo. Hindi ko pa nahawakan ang tasa sa lahat ng oras na ito, ni hindi ko ito nabuksan. Pero sabi mo nandadaya ako. Sa tingin mo ba lahat ng mga customer mo ay tanga? O sinasabi mo na ikaw lang ang pinapayagang manalo? Igalang mo ang iyong sarili, Aaron. Isa ka sa mga pinuno ng Gang 6. Hindi lang ang akusasyon ni Aaron ay agad na binawi sa ilang salita lamang mula kay Harvey, ngunit ang una ay ganap na na-corner. Nagbago ang ekspresyon ni Aaron. Alam niyang tama si Harvey, at nag-aalala siyang maaapektuhan ang negosyo ng Floatwell Hotel kapag nabalitaan ang insidenteng ito. Gayunpaman, dumudugo ang kanyang puso nang kailangan niyang tumayo roon habang pinapanood niya si Harvey na kinukuha ang lahat ng pera. Malamig na tumawa si Aaron. Mga surveillance camera. Ang Floatwell Hotel ay nasa negosyo sa loob ng maraming taon. Kung kailangan natin ng surveillance camera, marami na tayong beses na ninakawan ngayon. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala sa iyo dito, anak. Pero napakabata mo pa para manggulo sa pwesto ko. Malamig na tumawa si Aaron at umabanti. Ang patunay ay nandito. Lumapit siya kay Harvey at pinitik ang kanyang mga daliri, pagkatapos ay kumuha ng dice sa bulsa ng coat ni Harvey. Naglakad siya sa likod ni Harvey at kumuha pa ng dice. Nataranta ang mga tao habang pinapanood ang eksena. Natural, wala silang ideya kung paano nandaya si Harvey sa ilang dagdag na dice. Ang mga dice na ito ay mula sa aming kasino. Malamig na sabi ni Aaron. Pinalitan sila ng lalaking ito ng mga dice na kinokontrol ng cellphone kapag hindi kami nakatingin. Nagkunwari pa siyang natalo ng halos 3 sunod-sunod na round. Sa wakas, pinilit niya akong tumaya laban sa kanya at ipanalo muli ang lahat sa isang round. Napakagandang diskarte nito, inaamin ko. Muntik mo na akong makuha. Pero nakikita ko mismo ito sa iyo. Naiintindihan ko na ngayon. Ang daming tao na parang ngayon lang natauhan sa nangyari.
Ang taong ito ay naka-standby sa buong oras. Maging ang isang kilalang tao na tulad ni Aaron ay natalo dahil sa kanya. Napatingin si Rachel kay Aaron. Alam na niya na lahat ng dice ay lumalabas sa manggas ni Aaron. Gayunpaman, ang kanyang sleight of hand ay medyo kahanga-hanga. Ngayon, sabi ni Aaron habang proud na nakatingin kay Harvey, sapat na ba itong ebidensya para sa iyo? Pinalaki ni Harvey si Aaron at sinabing, sa tingin mo kaya mo akong e-frame dahil lang sa alam mo ang magic trick na ito? Brain dead ka na ba? Kung ipi-frame mo ako, magpakita ka man lang ng matibay na ebidensya. Ipakita sa akin ang surveillance footage. Kung ipinagpalit ko ang dice tulad ng sinabi mo, mababali ko ang 2 kamay ko. Ngunit kung hindi, kailangan kong sirain ang sa iyo. Kabanata 3290. Hindi na kailangan yan. Bahagyang ngumiti si Aaron. Ang dice ay sapat na patunay. Mas mabuting maging tapat ka sa amin. Mayroon kang 2 pagpipilian, anak. Number 1. Bayaran mo ako ng doble sa kinita mo sa akin, at putulin mo ang isang kamay mo bilang parusa. Number 2. Hindi mo ako kailangang bayaran, ngunit pipigain ko ang iyong ulo. Nagsindi si Aaron ng mahabang manipis na tabako at sumandaw sa upuan. Well, ano ang iyong napili? Ang lugar na ito ay puno ng pera ni Aaron. Karaniwan siyang kumikita ng malaking pera dito araw-araw. Paano niya hahayaan ang isang tao na makatakas sa kanya na dala ang kanyang pera? Nahuli na ni Harvey ang kanyang mata matapos matalo ng 3 sunod na round. Kaya naman pinigilan niya si Harvey na umalis, at gusto niyang sipsipin ang bawat dolyar mula sa bulsa ni Harvey. Gusto niyang malugi si Harvey sa isang iglap. Para kay Aaron, palagi niyang magagawang matalo si Harvey ng isa pang 300 milyong dolyar gaano man kalakas ang suporta ng pamilya kay Harvey. Hindi mahalaga kung hindi makabayad si Harvey. Hanggat pinirmahan niya ang IOU, magkakaroon si Aaron ng paraan ng pagtanggal sa bawat ari-arian na pagmamay-ari ng pamilya ni Harvey. Siya at ang kanyang mga tauhan ay gumagamit ng trick na ito upang sirain ang mga pamilya sa Floatwell sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang medyo mahusay na paraan upang kumita ng pera si Aaron. Nang galit na sinampal ni Harvey si Rachel sa mukha, inakala ni Aaron na siya ang nanalo. Hindi niya akalain na masisira ni Harvey ang kanyang panlilinlang sa pamamagitan lamang ng paghampas ng kanyang mga kamay sa mesa ng 2 beses, kahit na ang huli ay walang alam na magic. Ang pagbabalik ni Harvey ay hindi lamang ganap na sumira sa reputasyon ni Aaron, ngunit nawalan din siya ng 300 milyong dolyar sa isang pagkakataon. Maging si Aaron, na may malaking pamilya at matagumpay na negosyo, ay nagtatrabaho para sa Baroda Business Council sa pagtatapos ng araw. Hahabulin nila si Aaron hanggang sa dulo ng mundo dahil sa pagkawala ng ganoong kalaking pera. Walang pagpipilian si Aaron kundi ibalik ang pera, kahit na kailangan niyang e-frame si Harvey para dito. Gusto niyang durugan ang bastard na iyon dahil sa paggawa rin ng gulo sa kasino niya. Ngumiti si Aaron kay Harvey. Walang pag-aalinlangan sa kanya habang patuloy niyang piniframe si Harvey. Nakuha mo na ba ang sagot mo sa akin, anak? Meron ka na ba? Hinihintay mo ba akong magdesisyon para sa iyo? Bibigyan kita ng isa pang pagpipilian dahil gwapo ka naman. Ibebenta kita sa ilang mayayamang babae mula sa India. Baka ipagbili kita sa mataas na halaga. Sino ka sa tingin mo, Aaron? Sabi ni Harvey, sa tingin mo manloloko ako dahil lang sa sinabi mo. Sa tingin mo ikaw ang may-ari ng lugar na ito. Sino ka? Hindi ikaw ang batas. Ngunit ako ang may-ari ng lugar na ito. Humagalpak ng tawa si Aaron. Tulad ng sinabi mo, ako ang batas dito. Simula noong sinabi ko na nanloloko ka. Ang aking mga salita ay ang patunay. Kung hindi ka masaya dyan. Pagkatapos ay kagatin mo ako. Kaya mo ba? Lumapit si Aaron kay Harvey na may mayabang na tingin. Sampal. Hindi nag-aksaya ng oras si Harvey at sinampal si Aaron sa mukha. Masyado kang masalita.